kakaibang isda na ito ay may mga bagarin katulad natin. May mga problema ngayon ang lungfish na hindi nararanasan mga land-based predators. Isa lang ang shoebill sa mga nag-evolve mula sa sinaunang isda na nagdesisyong mabuhay sa lupa. Ngayong nakakuha na ng ibang hayop ang kalupaan, isa lang ang dapat gawin, ang bumalik sa dagat. Ang mga otter ay mula sa lahi ng mga homesick landfish. Sa loob ng 5 milyong taon, binigyan sila ng dagat na mga web feet, mala sagwan na buntot at waterproof na balahibo, pero ayaw na nila manatili sa lupa. Pero dahil hindi pa nakaka-adjust ang mga katawan nila sa buhay tubig, kaya hindi pa nangyayari ang 100% na comeback nila sa karagatan. Maraming mga hayop na taga-dagat ang may kamag-anak na taga-lupa. Kalahi ng whales ang hippos. Ang penguin ay isang matabang albatros na may maliit na pakpak. Ang dugong ay pinsan ng hyrax. Pero ang sinasabing hayop na hindi raw makakasurvive ay nakatira dito. Kilala ang Galapagos Islands sa mga kakaiba nitong hayop. Blue-footed boobies. Higanting pabong. Tropical penguins. Sumikat si Charles Darwin sa pag-aaral sa mga hindi masyadong interesting na hayop. Ang finch. Ang pinaka-cool at pinaka-alien na hayop na ito ay tinawag niyang pinaka-kadiri at pinaka-malanguyang mga butiki. Ang lupita, ang tanging niyang nagustuhan sa mga butiki tinawag niyang kampon ng kadiliman ay ang lasa nila. Ayun, kinain pala nila. Wala nang ibang tahanan pa mga iguanas kundi ang dagat kaya seaweed lang ang kinakain nila. Ang kakaiba rito ay hindi naman sila nalalayo sa mga iguana na nasa lupa. Iguana silang lahat pero hindi mahilig sa dagat. Ang tanong, anong nangyari at isang cold-blooded lizard na mabagal kumilos sa ibabaw ng lupa ay nagiging isang alien action hero sa ilalim ng dagat? Malamig ang tubig. Bawat kumpas niya, nakakawala ng energy. Ngayon, kailangan niyang huminga. At nilalabanan niya ang sariling bigat para makadive ng 10 metro o higit pa. Sa wakas, Chibog, literal na kapituko siya habang kumakain ng mabilis. Mayroon na baka manigas sa salamig. Magaling din tumiming itong iguana pabalik sa itaas para may energy pa siya. Pagdating niya sa mainit na batuhan, hihiga na siya sa ilalim ng araw. Kailangan mainitan agad siya dahil may isa pang bagay na nagpa-weird sa mga iguana kaysa sa ibang alien. Hindi nila kayang i-digest mag-isang kinain nila. Umaasa sila sa bakterya sa tiyan nila para ma-breakdown ang mga matitigas na seaweed. At mangyayari lang ito kapag nainitan sila. Iniipon niyang lakas niya para bumahing ng asin na nakuha ng dugo niya gamit ang isang special gland. Samantala, yung mga pinsan niya sa lupa, hindi pa rin iniwan ang mga cactus nila. Sobrang magkatulad ng dalawang species na ito. Kaya nilang mag-produce ng hybrids. Ang mga marine iguanas ay mga land iguanas talaga na may kakaibang ugali kaysa kakaibang katangian. Sa languyan, kumpara sa land iguanas, may kaunting web ang mga daliri na paa nila. Ang mga buntot naman nila, pinipit na parang paddles. Pwede mong ilublog ang iguanas sa tubig sa loob ng isang oras. Hindi mo ito mapapatay. Pareho silang nagsiswitch sa anaerobic respiration kapag naubusan na sila ng hangin kahit na hindi naman ito kailangan ng land iguana. Ito ang trick. Karamihan ng lizards ay may salt removing glands. In fairness, ang marine iguanas ang may the best na salt glands sa mga reptile. Yung dami ng salt nila ang magpipikol ng kahit anong patay ng lizard. Lahat sila pag-uugali ang binago. Sumunod lang ang kanilang mga katawan. Halimbawa, tinatiming nilang pagtambay tuwing tirik ang araw. Mainit ang katawan pag sisid nila. Pag-ahon naman, malamig na mula ulo hanggang talampakan. At busog pa. Sakto lang, di ba? Hindi rin iba sa karamihan sa atin. Umagay lang sa lugar nila. Basta may isang mauuna, susunod na ang iba.